Hello listeners and viewers of TSN Official. Ako po ito si Miss Len na makakasama nyo sa panabaging istorya. Dito lamang yan sa ating channel. Pero bagong lahat, syempre narito ang ating comment of the day from @Albino Balao. Hello Miss Len, again I'm so impressed listening to your new fabulous story here at Balantoy, Balbalan, Kalinga. Thanks for your sweet voice and God bless you more. Nako, God bless din po at salamat sa pakikinig. And I am very sure na excited na kayo para sa panibagong istorya, this time with Carmela and Mateo. Handa na bang lahat, Manang Digna? Parating ng aking anak. Kailangan ay maayos ng lahat bago siya dumating. Opo, senyora. Maayos na po ang lahat. Dahil handa na po ang mahabang mesa at darayan na rin po ang mga bisita. Mabuti naman kung ganon. O siya, maliligo na muna ako. Kayo na munang bahala rito. Ayoko namang dumating ang anak ko na amoy pawis ako. Nakangiti pang paalam ni Doña Veronica kay Manang Digna. Hindi maitatago ang kanyang saya at excitement sa pagdating ng kanyang uniko iho na si Mateo. Matagal din itong hindi umuwi sa Pilipinas dahil sa Amerika ito nag-aaral at nagtapos bilang isang doktor. Pagka-graduate pa lamang ng high school ay pumunta na ito sa Amerika at hindi kailanman umuwi. Sige po, senyora. Nandyan naman po ang anak ni Ruben na si Carmela. Nagpresenta siya na tutulong muna dito dahil nga kulang tayo sa tao ngayon. Naku, mabuti naman. Ang bait at sipag din talaga ng batang iyon at palaging maaasahan. O siya, sige. Kayo nang bahala dito, ha? Maliligo na ako. Opo, sige po. Nang makaalis si Doña Veronica, ay ipinagpatuloy ni Manang Digna ang kanyang ginagawa. Inaayos niya kasi ang pagkakalagay ng mga pinggan na gagamitin maya-maya lamang sa isang malaking salo-salo para kay Mateo. Manang Digna, saan po ilalagay yung cake? Tanong ni Carmela na mukhang nahihirapan na sa pagbitbit ng malaking cake. Si Carmela ay anak ng isa sa mga tauhan sa asyenda na si Mang Ruben. Sa asyenda na rin ipinanganak ang dalaga at kababata niya si Mateo at dating kaibigan. Kaya nga halo rin ang kabang nararamdaman niya ng mga oras na yun. Sa totoo lang, na-miss niya ng sobra ang binata dahil sa tagal nito sa Amerika. Bata pa man sila ay palagi na silang magkasama at sa batang isip niya noon ay alam niyang mahal niya ang binata. Hindi nga lang niya alam kung ano nga ba ang nararamdaman nito sa kanya noon. Basta masaya siya kapag nakakasama niya na ang binata. Sobrang bait kasi ni Mateo at sobrang maalalahanin sa kanya. Diyan mo na lang ilagay, iha, sa gitna ng mesa. Sige po. Kaagad na ipinatong ni Carmela ang cake na dala sa mesa dahil talagang nahihirapan na siya sa pagbitbit noon. Dahil 3 layers din naman ang cake na iyon at malaki. Siya kasi ang utusan na kunin ang cake sa kusina na binake pa ng isang chef. Ay, salamat. Mabuti na lamang at hindi ako nadapa sa pagdala ng cake hanggang dito. Bakit kasi hindi ka nagpatulong man lang? Lahat po kasi abala Kaya ako na lang ang nagdala. Pareho pa silang nagulat nang may nag-doorbell sa labas habang abala sila sa pag-aayos ng lamesa. Carmela, buksan mo. Bilis at baka ang senyorito na yan. Utos ni Manang Digna na tila sabik na sabik sa pagdating ni Mateo. Siya kasi ang nag-alaga sa binata mula nang ito ay ipinanganak hanggang sa umalis ito papuntang Amerika. Kaya nga miss na rin niya ang kanyang alaga. Tila natulala naman si Carmela at bigla na lamang lumakas at tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Hindi niya natuloy alam kung ano bang gagawin. Kaya natulala na lamang siya at hindi nakakilos. Nahalata naman ni Manang Digna ang naging reaksyon ng dalaga, kaya napangiti ito. Alam niya kasi na naging malapit ito sa binata noon. Carmela, ayos ka lang ba? Tila naman biglang natauhan si Carmela nang lapitan siya ni Manang Digna at tawakan sa braso. Opo, ayos lang po ako, Manang Digna. Natataranta pang sagot ng dalaga. Bigla din itong pinagpawisan ng malalamig. Buksan mo na ang gate at baka si senyorito na ang dumating.
Opo, sige po. Sagot naman ni Carmela at saka naglakad papunta sa gate. Para bang ang gaan ng pakiramdam niya na para siyang nakalutang. Marahan niyang binuksan ang gate habang damang-dama niya ang napakalakas na tibok ng kanyang puso. Nang mabuksan niya ang gate, ay nakita niya ang isang kotse at kahit nakasara ang tinted na bintana nito, ay nagtataka siya kung paanong nakita niya ang sakay noon na si Mateo habang nakatitig din ito sa kanya hanggang sa makapasok ang kotse sa hasyenda. Naiwan na lamang na tila wala pa rin sa sarili si Carmela. OMG! Carmela, bakit ba ganyan na lang ang kaba mo? Pabulong na sabi niya sa kanyang sarili. Saka siya huminga ng malalim ng 3 beses na tila ba humugot ng lakas ng loob. Saka pinilit ngumiti at pagkatapos ay naglakad na papasok. Dahil sa ginawa niya ay tila nawala ang kanyang kaba at masaya na sana siyang lalapit kay Mateo. Nang makita niya na may babaeng nakakapit sa braso nito. Kaya ganoon na lamang ang sakit ng nararamdaman niya. Para siyang pinana sa puso na tagos ang sakit. Nakita niyang napakasaya ng babae habang ipinakikilala ni Mateo sa mga magulang nito. Hindi niya na namalayan na tumulo na pala ang kanyang mga luha. Hindi niya man narinig ang lahat ay sapat na ang nakita niya para malaman kung anong nangyayari. May nobya na ang binatang matagal niya nang minamahal. Kaya naman, noon din ay umalis siya sa mansyon at bumalik sa kanilang bahay. Nasa hasyenda rin iyon pero malayo iyon sa mansyon. Doon kasi nakatira lahat ng mga tauhan sa hasyenda. O anak, bakit narito ka na? Kadarating lang ng senyorito ah. Pagod na po kasi ako itay eh. Tsaka maayos na rin naman pong lahat doon at hindi na nila ako kailangan. Matamlay na sagot ni Carmela. Ganun ba? Wala kang kasama rito. Aalisin ako at pupunta ng mansyon. Naroon kasi ang nanay mo at saka ang kapatid mo. Okay lang po ako, tay. Iwan niyo na lang po ako dito. Magpapahinga na lamang po ako. Kumain ka na ba? Busog pa naman po ako. O siya, ikaw ang bahala. Aalis na ako. Sige po. Naiwang malungkot si Carmela habang iniisip ang nakita kanina. Excited pa naman siya at napakasaya sa muli nilang pagkikita ng kanyang childhood best friend at crush na si Mateo. Hindi niya akalain na masasaktan lang pala siya. Hindi mapigilan ni Carmela ang luha na dumaloy sa kanyang mga mata. Muling bumalik sa kanyang alaala ang masasayang oras na magkasama silang dalawa ni Mateo. Palagi din silang sabay sa pagpasok noon sa paaralan. Kung saan kasi nag-aaral si Mateo, ay naroon din siya dahil ang mga magulang nito ang nagpapaaral sa kanya. Si Mateo din ang nagsilbing tagapagtanggol niya noon tuwing may gustong mangbuli sa kanya. Napaka-protective nito kaya unti-unti ay naramdaman niya na lang na mahal niya na ito. Kaya nga sobra siyang nasaktan nang umalis ito at pumuntang Amerika para doon mag-aral. Samantalang siya, naiwan at nagpatuloy rin ng pag-aaral at kumuha siya ng kursong education. Kaya ngayon ay isa na rin siyang guro sa isang pampublikong paaralan. Pero kahit ganoon, hindi sila umalis sa hasyenda bilang pagtanaw ng utang na loob sa mga madrigal. Sa pag-iisip ay nakatulog na lamang si Carmela. Nagising na lamang siya nang may kumatok sa pintuan. Kaagad din naman siyang bumangon upang buksan ng pinto nang hindi man lang tinatanong kung sino ang nasa labas. Kagigising niya lang kaya parang wala pa siya sa sarili. Carmela. Anong binata, sabay yakap kay Carmela na ipinagtaka at ikinagulat naman ng dalaga kaya agad siyang itinulak nito. Nang makita ni Carmela si Mateo, ay saka pa lamang siya tila nagising ng tuluyan at hindi makapaniwalang nasa harap niya ang binata. Anong ginagawa mo rito, senyorito? Carmela, anong senyorito? Kailan mo pa ako tinawag na senyorito, ha? Natatawang saad ni Mateo. Bakit? Ano bang dapat kong itawag sa'yo? Amo ka namin. Lalo namang natawa ang binata sa sinabi ni Carmela. Come on. Sa tagal ng pinagsamahan natin nun, kahit kailan, hindi kita narinig na tinawag ako ng ganyan.
Ano kaya nangyari habang wala ako? Natatawa pang saad ni Mateo habang tila nag-iisip. Iba noon. Iba ngayon. Mga bata pa tayo noon at walang pakialam sa mundo. Bakit? Ano bang gusto mong itawag ko sa'yo? Dok? Lalo namang natawa si Mateo sa mga sinabi ni Carmela. Carmela, ako pa rin to. Si Matmat na kaibigan mo. Bakit? Ikaw ba, Carmela? Nagbago ka na ba? Hindi na ba ikaw ang best friend ko? Biglang naging seryosong tanong ni Mateo. Natigilan naman si Carmela at naglakad papasok at umupo sa upuan na kawayan sa kadilang salas. Sumunod din naman si Mateo na para bang at home na at home. Ganon na ganon kasi ito noong mga bata pa sila. Sanay na sanay itong tumambay sa bahay nila at ganon din naman siya sa mansyon. Mababait din naman kasi ang mga magulang ng binata sa kanya. Marami nang nagbago, Mateo. Pwede ko bang malaman kung anong nagbago sa'yo? Bakit? Hindi mo ba alam kung sinong unang nagbago? Ha? Anong ibig mo sabihin? Paano mo naman malalaman kung may nagbago? Bakit naisipan mo man lang bang tumawag? Di ba hindi? Mabuti nga, kilala mo pa ako eh. Sa totoo lang, sobra talaga kasing sumama ang loob niya sa binata dahil sa tagal nito sa Amerika ay hindi man lang ito nakaisip na tumawag sa kanya. Kaya ang akala niya ay kinalimutan na siya nito. Natigilan naman si Mateo sa sinabi ng dalaga. Hindi naman niya kasi ginusto ang nangyari. Sadyang naging busy lang siya sa pag-aaral. Sorry. Napatingin si Carmela sa sagot ng binata at nakadama siya ng inis. Yun lang ang sasabihin mo? Natawa na lamang si Carmela. Naisip niya na bakit nga ba mag-e-explain sa kanya si Mateo? Sino ba siya sa buhay ng binata? Sorry. Yun lang naman ang masasabi ko dahil inaamin ko naman na nawalan ako ng time para tawagan ka. Pero wag mong isipin na kailimutan kita. Naging busy lang talaga ako sa pag-aaral. Okay lang. Simpleng sagot ni Carmela, kaya naman napatingin si Mateo sa kanya. Sure. Okay lang talaga. Di makapaniwalang tanong ni Mateo. Oh, bakit? Bakit kanina parang asama niyang loob mo? Tapos ngayon, okay lang? Naisip ko lang kasi na wala naman pala akong karapatan para sumama ang loob sa'yo. Napapakunot na lamang ang noo ni Mateo dahil sa sinabi ni Carmela. Ano bang sinasabi mo? Bakit mo naman sasama ang loob ko sa'yo? Wala naman talaga akong karapatan na magalit o mag-inerte, di ba? Sino ba naman ako para sa isang Mateo Madrigal? Isa lang naman akong hamak na trauhan sa hasyenda nyo, di ba? Kaya bakit ba ako mag-iinarte? Naiiyak na si Carmela, pero tinawanan lamang siya ni Mateo. Nagdadramang best friend ko ah. Halika nga dito. Tumatawang saad ni Mateo, saka niyakap ng mahigpit si Carmela. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Baka makita tayo ng girlfriend mo eh. Sabay tulak nito sa binata palayo. Carmela, mabait si Monique. And you know what? Kilala ka niya kasi palagi kitang kinakwento sa kanya noon. Hinahanap ka niya kanina eh. Napatingin si Carmela sa binata at hindi siya makapaniwalang kinukwento siya nito sa mismong girlfriend nito. Hindi niya tuloy malaman kung ano bang mararamdaman. Kung matutuwa ba siya o masasaktan. Pagod ako kaya umuwi na ako kanina. Nagawa ko na rin naman yung dapat kong gawin dun eh. Napansin ni Mateo na matamlay at malungkot si Carmela kaya nag-alala siya rito. Are you okay, Carmela? May masakit ba sa'yo? Okay lang ako. Gusto ko lang magpahinga. Nalungkot naman si Mateo dahil excited na excited pa naman siya na makita muli ang dalaga. Hindi niya alam kung bakit may nakakita siyang lungkot sa mga mata nito. Sige, magpahinga ka na muna. Bukas na lang tayo mag-usap. I missed you so much, Carmela. Malungkot na saad ni Mateo, saka hinalikan si Carmela sa noo na kagaya ng ginagawa niya noon. Tuluyan nang umalis si Mateo sa bahay ni na Carmela at malungkot siyang bumalik sa mansyon. Malayo pa siya ay nakatingin na sa kanya si Monique. Kita ng dalaga ang lungkot sa mukha ni Mateo
Kaya agad niya itong sinalubong at niyakap. "Hon, are you okay? Where's Carmela?" Yeah, I'm okay. She's not feeling well eh. Malungkot na sagot ni Mateo. Hindi malaman ni Monique ang sakit na nararamdaman niya. Nasa Amerika pa man sila, ay daman niya na masyadong mahalaga si Carmela para sa binata. Sa lahat ng pagkakataon na ito na lamang palagi ang bukang bibig ni Mateo. Nasasaktan siya pero hindi niya nalang pinapaalam dahil masyado niya itong mahal. Kaya muli ay ngumiti na lamang siya para muling itago ang nararamdaman. "Baka bukas magiging okay na rin siya. Tara na sa loob. Naghihintay sila tita." Tumangon na lamang si Mateo na para bang napipilitan lang. Pero bago tuluyang pumasok, ay muli itong lumingon sa bahay ni na Carmela. Mabilis na lumipas ang oras at tila ba wala nang kagana-gana si Mateo sa kasiyahan. Napipilitan na lamang siya makisalamuha sa mga magulang at mga bisita. Kaya naman nang magsiuwian ng mga bisita, ay kaagad na siyang pumasok sa kanyang kwarto at dumiretso na sa bathroom para maligo. Nang makapasok sa bathroom, ay agad niyang tinapat ang sarili sa shower at hinayaang mabasa ang kanyang buong katawan. Para bang ang bigat ng pakiramdam niya nang hindi niya makasama ng matagal si Carmela. Miss na miss niya ang dalaga pero parang nagbago na ito. Parang hindi na ito ang dating Carmela na kaibigan niya. Parang nasaktan siya sa trato sa kanya ng dalaga. Matagal na nagbabad si Mateo sa shower bago siya lumabas ng bathroom. Nadatnan niya si Monique sa kama na nakaupo na mukhang naghihintay sa kanya. Ngumiti ito nang makita siya. "Ano, okay ka na ba?" Nginitian niya rin naman pala ito, ngunit tila napipilitan lang siya. Si Monique ang ipinagkasundo sa kanya ng kanyang daddy. Nakilala niya ito sa Amerika at nagkasundo na ipapakasal sila pag uwi nila ng Pilipinas. Ramdam niya naman na mahal siya ni Monique. Pero siya, hindi niya alam. Mabait naman talaga si Monique at nasa kanya na rin naman ang lahat. Maganda, matalino at mayaman. Doktor din ito na kagaya niya. Sa katunayan, kaklase niya ito at sabay sila nag-graduate. Hindi niya alam kung sinadya ba ng mga magulang nila na pagsamahin talaga sila sa Amerika dahil nga sa balak ng mga ito na ipakasal sila pagdating ng tamang panahon. Pinipilit niya rin namang mahalin ang dalaga pero hindi niya talaga magawa. Para kasing may hinahanap ang puso niya. Okay lang ako. Napagod lang siguro ako sa biyahe kaya ganito. Kailangan ko lang sigurong magpahinga. "Gusto mo bang dito na ako matulog?" Malambing na saad ni Monique. No, alam kong pagod ka rin. Kaya papahatid na lang kita sa driver pa uwi. Magkita na lang tayo sa susunod na mga araw. Matamlay pa ring sagot ni Mateo. Talungkot at nasaktan si Monique sa sagot ng binata. Naisip niya na hindi talaga siguro siya kayang mahalin ito. "Hindi na. Magpapasundo na lang ako sa driver ni Daddy. Magpahinga ka na, hon. See you tomorrow." Ani Monique at akmangahalik sana siya kay Mateo. Pero bigla itong umiwas at nagkunwaring magpupunas ng katawan. Kaya tila napahiya na lamang si Monique sa kanyang sarili. Huwag mo na siguro bukas. Kailangan ko kasing puntahan si Carmela eh. Masama kasing pakiramdam niya kanina. Para namang sinaksak si Monique sa puso dahil sa sinabi ni Mateo. Alam niya na kahit hindi man aminin nito, nararamdaman niyang mahal nito ang kababata. "O sige, kung yan ang gusto mo, tawagan mo na lamang ako kung kailan mo gusto. Maghihintay ako, hon." Malungkot na saad ni Monique, saka siya lumabas ng kwarto ni Mateo. Nang makaalis si Monique, ay umupo si Mateo sa kama. Ayaw niya sanang magpakasal kay Monique. Pero dahil iyon ang kagustuhan ng mga magulang niya, ay sinunod niya at pinipilit niyang mahalin ang dalaga. Nang nasa Amerika pa siya ay akala niya okay na sa kanya ang makasal kay Monique. Pero nang makita niyang muli si Carmela, ay sa kanya naisip na mali pala ang desisyon niya na pumayag sa kasunduan ng kanyang mga magulang at ng mga magulang ni Monique. Sa kanya lang naisip na hindi pala siya masaya sa relasyon nilang dalawa. Ngayon tuloy ay naguguluhan na siya
at hindi niya na alam kung ano bang dapat niyang gawin. Nakatulugan na lamang ni Mateo ang pag-iisip at kinabukasan ay nagising na lamang siya na masakit ang ulo. Siguro ay dahil sa pag-iisip niya ng sobra ng nakaraang gabi. Nang makabangon siya, ay agad siyang pumasok sa bathroom upang maligo. Baka sakaling mawala ang sakit ng kanyang ulo. Nang makabihis ay bumaba na siya at lumabas na siya at planong puntahan kaagad si Carmela upang kamustahin. Nakita naman siya ng kanyang mommy na palabas ng bahay. Mateo, anak, saan ka pupunta? Hindi ka ba muna mag-aalmusal? Later na, ma'am. Puntahan ko lang muna si Carmela. Bakit? Anong nangyari kay Carmela? Masama daw yung pakaramdam niya kahapon. Ganun ba? O sige, puntahan mo anak. Baka napagod yun ng sobra kahapon. Kawawa naman. Sige po, maalis na po ako. Okay, dalhan mo siya ng prutas anak. Sige po. Kumuha naman ng ilang prutas si Mateo at inilagay sa maliit na basket upang dalhin kay Carmela. Pagkatapos ay umalis na siya at naglakad na punta sa bahay ng dalaga. Nang malapit na siya, ay nakita niyang palabas naman si Carmela, kaya siya nagmadali sa paglapit sa dalaga. Nagulat naman ito sa pagdating ng binata. Good morning, Carmela. Kamusta ka na? Okay na bang pakiramdam mo? Okay na ako. Bakit ka narito? Wala lang. Para kumustuhin ka lang sana. Siya nga pala. Pinabibigay ni mommy. Sabay abot ni Mateo ng isang basket ng prutas kay Carmela. Bakit naman ako binibigyan ng prutas ni Senyora? Nasabi ko kasi na masama yung pakiramdam mo kahapon. Kaya eto. Agad namang inabot ni Carmela ang prutas na binibigay ni Mateo. Pakisabi, salamat. At maayos naman ang pakiramdam ko. Mabuti naman na ayos ang pakiramdam mo. Aalis ka ba? Oo. May kailangang ayusin sa school eh. Gusto mo, hatid na kita? Nakangiting tanong ni Mateo. Ha? Huwag na. Kaya ko na to. Marami namang dumadaan na jeep dyan sa tapat eh. Hindi. Iatid kita sa ayot sa gusto mo, Carmela. Bakit ba mapilit ka? Kaya ko na sabi eh. Basta iatid kita. Aka na yan. Sa pilitang kinuha ni Mateo ang bag at ang mga dala-dala ni Carmela, saka naglakad na punta sa kanyang kotse na nasa garahe. Dadaanan kasi iyon palabas ng gate, kaya agad siyang nakarating doon. Wala na rin namang nagawa pa si Carmela kundi ang sumunod na lamang kay Mateo. Pinagbuksan pa siya ng pinto ng binata at hinayaang makasakay. Nang makasakay na si Carmela, ay saka ito umikot pasakay sa driver's seat at agad na rin itong pinatakbo ang kotse. Teacher ka na pala. Congrats! Nakangiting saad ni Mateo habang abala sa pagmamaneho. Salamat, senyorito. Dahil ito sa mga magulang mo, kaya nakapagtapos ako ng pag-aaral. Yun ay dahil matalino ka at masipag mag-aral, ma'am. Napatingin si Carmela dahil sa itinawag sa kanya ni Mateo. Napakunot-noo siya at tila nainis sa binata. Iniinsulto mo ba ako? Ano? Hindi. Bakit mo naman nasabi na iniinsulto kita? Bakit mo ko tinatawag na ma'am? Yun ba? Di ba nga ang tawag mo sa akin ni senyorito dahil ang sabi mo, ama mo ko. Di tatawagin naman kitang ma'am kasi teacher ka. Paggalang yun, hindi yun insulto. Pwede ba? Ibaba mo na lang ako. Bakit? Kung iinisin mo lang naman ako, tuluyan mong sisirain ang araw ko. Mas mabuti pang maglakad na lang ako papunta sa school. Bakit ba kasi galit na galit ka sa akin? Wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Nagsorry na rin ako sa hindi ko pag-contact man lang sa'yo noon. Hindi mo pa rin ba ako mapapatawad? Hindi naman kita dapat patawarin dahil wala ka namang kasalanan. Di mo naman responsibilidad na mag-update sa akin. Dahil sino ba naman ako sa buhay mo? Carmela, meron ka namang karapatan talaga eh. Dahil kaibigan kita. Kaya sorry na. Pagsusuma mo pa ni Mateo. Yun na nga eh. Wala akong karapatang sumama ang loob sa'yo. Dahil kaibigan mo lang naman ako. Naiiyak ng saad ni Carmela habang nakatitig sa mga mata ni Mateo.
Kaibigan kita, kaya mahalaga ka sa akin, Carmela. Kaya hindi ako titigil hanggat hindi mo ko napapatawad. Kahit araw-araw kong lumuhod sa harapan mo, gagawin ko. Dahil magkaibigan tayo. Okay na nga, di ba? Okay na. Ngiti ka muna. Paglalambing pa ni Mateo. Ngunit hindi ngumingiti si Carmela, kaya hininto niya ang kotse at humarap sa dalaga. Hinawakan niya ang dalawang pisngi nito at pinilit na pangitiin si Carmela gaya ng dating ginagawa niya noon. Kapag nakagalit si Carmela noon, ay ganoon lang ang ginagawa niya at pagkatapos ay ngingiti na ito at tatawa. At ayun, bati na ulit silang dalawa. Ano ba, Matmat? Natatawa ng saad ni Carmela. Ganoon na lamang ang saya ni Mateo nang tawagin siya ni Carmela sa tawag nito sa kanya noon. Yes. Hindi ka nagalit, Carmela. Pati na tayo. Masayang tanong ng binata habang nakahawak sa dalawang braso ni Carmela. Oo na, kulit mo kasi. Di ka pa rin nagbabago. Natatawang saad ni Carmela. Hindi pa nga talaga nagbabago ang binata. Ganoon pa rin ito kakulit nung mga bata pa sila, kaya't natutuwa siya. Yes. I miss you so much, Carmela. Tuwang-tuwang ani Mateo, saka niyakap ng mahigpit si Carmela. Nakangiti din namang niyakap ng dalaga ang binata at tila bumalik sila sa nakaraan. Namiss din kita, Matt. Sobra. Naluluhang saad naman ni Carmela habang magkayakap silang dalawa. Ang hindi nila alam ay nakamasid sa di kalayuan si Monique. Kitang-kita niya kung gaano kasaya si Mateo na kasama si Carmela. Sayang hindi niya man lang nakakita kapag silang magkasama. Umiiyak na lamang siyang tumalikod at umalis na sa lugar na yun. Matapos magkabate sina Carmela at Mateo, ay tumuloy na sila sa eskwelahan kung saan nagtuturo ang dalaga. Hinatid pa ng binata si Carmela hanggang sa classroom nito. Kaya naman halos sumaba na ang leeg ng mga co-teachers ng dalaga kung gaano kagwapo ang naghatid dito. Nag-ipon-ipon pa ang mga ito sa bintana upang sumilip. Si Netch Itay! Ani Pinky na isa sa mga naging kaibigan na ni Carmela sa eskwelahan. Ay, ang gwapo! Kinikilig pang saad ni Apple, ang nag-iisang bading na teacher sa eskwelahan at kaibigan din ni Carmela. Habang abala naman siya sa pag-aayos ng kanyang mga gamit sa school. Kailangan kasi nilang mag-prepare ng classroom para sa susunod na pasukan. Isang taon pa lamang siyang nagtuturo doon, kaya halos hindi niya pa napapaganda ng maayos ang kanyang classroom. Matt, pwede ka nang umuwi. Ako nang bahala rito. Hintayin na kita. Wala din naman akong gagawin ngayon eh. Sigurado ka? Paano si Monique? Hindi ba kayo magkikita? Si Monique? Hindi. Hayaan mo siya. Anong hayaan? Nakakalimutan mo na bang girlfriend mo siya? Carmela, okay lang si Monique. Huwag kang mag-alala. Saka alam niya naman na ikaw ang kasama ko ngayon. Talaga? Hindi ba nagagalit ang girlfriend mo? Hindi. Bakit ba siya magagalit? Wala naman tayong ginagawang masama. Bahala ka. Bakit? Pang ikaw ba girlfriend ko? Magagalit ka kapag kasama kong kaibigan ko? Aba, oo naman. Huwag ka mag-girlfriend kung ang kaibigan mo lang naman ang palaging kasama mo. Sagot naman ni Carmela na tila daman niya ang pagkainis na sinasabi niya. Kaya naman natawa si Mateo sa reaksyon niya. Relax, don't worry. Dahil kung ikaw naman ang girlfriend ko, wala na rin naman akong ibang kaibigan na sasamahan. Dahil ikaw lang naman ang kaibigan kong babae. Kaya hindi mo kailangan magselos. Ano? Bakit naman ako magsiselos? Lalo lamang natawa si Mateo sa sagot ni Carmela habang nakakunot pa ang noo. Kunwaring lang yun. Masyado kong high blood. Napaisip-isip naman si Carmela na naging OA yata siya. Kaya tumalikod na lamang siya sa binata at tila nahiya. Nang matapos sila sa pagpapaganda sa classroom ni Carmela, ay nagpa siya na silang umuwi. Pagdating sa mansyon ay nagulat na lamang ang dalawa nang makita si Monique na naghihintay sa kanila sa labas. Kaagad naman itong lumapit sa kanila at humalik sa pisngi ni Mateo. Ayaw man ni Mateo ay hindi na lamang siya umiwas dahil kahit papaano
ay ayaw niya namang ipahiya si Monica. Napaiwas naman ng tingin si Carmela dahil nakadama siya ng selos nang halikan ni Monique si Mateo at humawak pa ito sa braso ng binata. Bakit ka narito, hon? Wala lang, hon. Nainip lang ako sa bahay kaya napag-isipan kong pumunta rito. Kaso umalis pala kayo ni Carmela. Hi, Carmela. Nice to meet you pala. Ngayon lang kasi tayo nagkita, masama daw yung pakiramdam mo kahapon. Ako nga pala si Monique, girlfriend ni Mateo. Pakilala ni Monique kay Carmela na tila ba binigyang diin pa ng pagsabi ng girlfriend. Pilit namang ngumiti si Carmela dahil ayaw niya naman maging bastos sa harap ni Monique. Hi. Tipid na sagot naman ni Carmela saka nakipagkamay kay Monique. Pasok muna tayo sa loob. Carmela, dito ka na mag-dinner. Sumabay ka na sa amin. Ha? Naku, hindi na. Nakakahiya. Sa bahay na lang ako. Please. Ngayon na nga lang ulit kita makakasabay kumain. Remember, wala ka kahapon. Napahinga na lamang si Carmela at wala na nga siyang nagawa kundi ang pumayag. Okay, sige na nga. Anito saka sila pumasok sa loob. Nakahawak si Monique sa braso ni Mateo habang hawak naman ni Mateo sa kamay si Carmela. Feeling awkward tuloy si Carmela. Pakiramdam niya, third party siya sa dalawa. Manang, pakihanda naman po ng dinner namin. Thank you. Magalang na utos ni Mateo sa kanilang katulong na agad namang sumunod sa kanya. Nang makarating sa kusina, ay agad na ipinaghila ni Mateo ng upuan si Carmela at tila nakalimutan niya pa na kasama niya si Monique. Halos gusto nang sumigaw ni Monique dahil sa sama ng loob na nararamdaman sa mga oras na yon. Daman niyang wala man lang pakialam sa kanya si Mateo habang kitang-kita niya naman ang pag-aalaga nito kay Carmela. Ngunit, kagaya ng dati, tiniis niya na lamang ang lahat dahil sa pagmamahal niya sa binata. Inisip niya na lang na magbabago pa ito kapag nakasal na sila at matututunan din siya nitong mahalin. Napansin naman ni Mateo na tila naging malungkot si Monique, kaya inuna niya na rin itong lagyan ng pagkain sa pinggan na ikinangiti naman ng dalaga. Thank you. Nakangiting saad ni Monique matapos siyang lagyan ng pagkain ni Mateo sa kanyang pinggan. Ngunit parang hindi man lang siya narinig ng binata dahil busy ito sa paglagay ng pagkain sa pinggan ni Carmela. Mat, ano ba? Ang dami no. Tama na yan. Tumatawang ani Carmela nang halos punuin na ng pagkain ni Mateo ang kanyang pinggan. Tama lang yan. Alam mo, ang payat-payat mo na. Ang hina mo kasing kumain. Wala ka pa rin palang pinagbago. Hanggang ngayon, mahina ka pa rin kumain. Eh ano magagawa ko kung konting kanin lang busog na ako? Kung ganun, mula ngayon, palagi kitang sasamahan sa pagkain. Para ganahan kang kumain. Ano? Nababaliw ka na ba? Palagi ka na namang pupunta sa bahay kung ganun. Tumatawang sagot naman ni Carmela nang maalala ang nakaraan. Noong palagi siyang sinasaluhan ni Mateo sa pagkain para marami siyang makain. Oo, dati naman natin tong ginagawa, di ba? Sinusubuan pa nga kita dati dahil ang tamad mong sumubo. At saka ka lang kakain ng madami kapag kasalo mo ko sa pagkain. Naisip ko nga dati na crush mo ko dahil ganado ka kapag kasalo mo ko. Tumatawa namang saad ni Mateo. Ang kapal ah. Ikaw nga sigurong may crush sa akin eh. Kasi hindi ka pumapasok kapag hindi ako pumapasok sa school. At naroon ka kung saan ako naroon. Halos nga pagbuhulin na tayo ng mommy mo eh. Kaya ako ginawang scholar ni na senyora para lang pumayag ka na pumasok sa school kasi kasama mo naman ako. Tumatawa pa rin kwento ni Carmela. Lalo namang lumakas ang tawa ni Mateo nang maalala ang kalokohan niya noon. Tila nakalimutan na nga nila na kasama pala nila si Monique. Halos manliit na lamang si Monique habang nagkakatawan ng dalawa na hindi niya masabayan. Pakiramdam niya ay hindi niya kilala si Mateo sa dami ng pinagdaanan nilang magkaibigan. Kaya naman napagpasyahan niya na lamang na umalis at pabayaan ng dalawa. Total, kita niya naman sa mga mata ng mga ito na in love sa isa't isa. Tumayo siya at patakbong lumabas.
Nagkatinginan naman sina Mateo at Carmela. Mabilis na tumakbo si Mateo para habulin si Monique. Habang naiwan naman si Carmela na hindi alam kung ano bang nararamdaman. Nagigilty siya at nahihiya kay Monique. At kasabay noon ay nasasaktan din siya dahil mas piniling habulin ni Mateo si Monique kaysa manatili sa tabi niya. Nagiging masama ba siya kung hilingin niya na sana magkahiwalay na lamang sina Monique at Mateo? Kasi yun ang sinisigaw ng isip at puso niya. Nasasaktan kasi siya ng sobra. Nang mawala sa paningin niya sina Mateo at Monique, ay pinili na lamang niyang umuwi habang tumutulo ang kanyang luha. Hindi niya alam kung tama ba ang kanyang nararamdaman. Alam niyang mali na umasa siya na mamahalin din siya ni Mateo dahil may girlfriend na ito. Samantala, pinilit habulin ni Mateo si Monique na nakasakay na sa kanyang kotse. Monique, mag-usap tayo, pwede ba? Bumaba si Monique ng kotse, nahilam sa luha ang mga mata. Bakit, Mateo? Anong ipapaliwanag mo? Na hindi mo ko kayang mahalin? Na siyang mahal mo at hindi ako? Hindi mo na kailangan pang magpaliwanag, Mateo, dahil alam ko na. Nararamdaman ko naman dahil mas malalim ang pinagsamahan yung dalawa. Ginawa ko naman ang lahat Minahal kita. Tinunawa. Kahit pa ulit-ulit ako nasasaktan ay mahal pa rin kita. Kahit ramdam ko na napipilitan ka lang sa relasyong to. Nasa Amerika pa man tayo. Alam ko na mas mahal mo ang kaibigan mo kaysa sa akin. Dahil sa araw-araw nating pagsasama, wala kang ibang bukang bibig kundi siya. Humahagulhol na saad ni Monique. Pero pakiramdam niya ay gumaan ang kanyang pakiramdam dahil sa wakas, nailabas niya na ang matagal niya ng kinikimkim na sama ng loob sa binata. Sorry, hindi ko alam. Hindi mo alam? Hindi mo alam na pinamumukha mo sa akin na di ka titing. Walang pag-asa na mamahalin mo ako. Hindi mo alam na araw-araw mo akong pinapatay. How dare you? Dapat noon pa lang, nung pinagkasundo tayo, umayo ka na. Dapat hindi ka na pumayag na magsama tayo sa States ng ilang taon. Dapat hindi mo na hinayaan na mahulog ako sa'yo. Dapat hindi mo na hinayaan na mahalin kita. Dapat hindi mo na hinayaan na masaktan ako. Ang sakit Ang sakit. Kasi umasa ako na darating din yung araw na mamahalin mo rin ako. Kagaya ko. Ayoko naman sa'yo dati. Pero, natutunan kitang mahalin. Kaya akala ko magagawa mo rin. Napayuko na lamang si Mateo at nakadama ng awa kay Monique. Nahihiya rin siya sa dalaga dahil napakasama niya pala. I'm sorry. Wala ka na bang ibang alam sabihin kundi I'm sorry? Ano bang wala sa akin, Mateo? Bakit hindi mo man lang ako nagawang mahalin? Pangit ba ako? Hindi ba ako kamahal-mahal? Hindi ko ba deserve ang mahalin? No. Maganda ka at nasa ng lahat ng katangiang hinahanap ng isang lalaki. Then why? Bakit hindi mo man lang ako magawang mahalin kahit konti? Bakit? Bakit mas pinipili mo na saktan na lang ako palagi? It is my fault, Monique. Wala kang kasalanan at walang kulang sa pagkatao mo. You're perfect. But I don't know kung bakit. Feeling ko may hinahanap ang puso ko. Palagi kasing kulang. I'm so sorry. Ayoko namang saktan ka dahil napakabuti mong tao. Maniwala ka. Pinilit kong mahalin ka. But I just can't. Lalo lamang tumulo ang luha ni Monique sa kanyang narinig. Doon niya napatunayan na walang magandang future para sa kanilang dalawa. Kaya oras na siguro para bumitaw. I love you so much, Mateo. And because of that, pinapalayo na kita. Let's quit the wedding. Ako nang bahala mag-explain kay Daddy.
At babalik na lang siguro ka sa Amerika. Sana maging masaya kayo ni Carmela. Dahil kayo naman talaga yung nagmamahalan. Ani Monique habang pilit nang umingiti habang may luha pa rin sa mga mata. Hindi makapaniwala si Mateo sa sinabi ni Monique. Pero sa kaibuturan ng puso niya, ay para bang biglang lumuwag iyon at naramdaman niya ang tunay na saya. Are you sure? Yeah. Ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya, Mateo. Alam ko naman na kahit makasal tayo, pareho tayong hindi magiging masaya at baka maging impyerno pang buhay nating dalawa. Alam ko kasi na ang langit mo ay sa piling ni Carmela. Kaya, hayaan na kita sa kanya. Napangiti si Mateo at niyakap si Monique. Thank you so much, Monique. Talagang napakabuti mo. Alam ko na matatagpuan mo rin ang lalaking magpapahalaga at magmamahal sa iyo ng totoo. Dahil napakabuti ng puso mo. Mag-iingat ka palagi. At tandaan mo na narito pa rin ako bilang isang kaibigan. Aning Mateo matapos yakapin si Monique. Ako nga yung dapat magpasalamat sa iyo. Dahil kung hindi mo ako sinaktan, hindi ko sana magagawang pahalagahan ng sarili ko. Monique naman. Natatawang saad naman ni Mateo. Ganon talaga. Minsan kailangan muna nating masaktan para matuto tayo magpahalaga sa sarili. O paano? Tawagan mo ako kapag ikakasal na kayo ni Carmela, ha? Kunin mo kong abay. Pabirong saad pa ni Monique habang nakangiti. Oo naman. Mag-iingat ka palagi. And thank you so much for your love. Hindi ko gusto na saktan ka. Alam ko. At okay lang ako. Mahal kita kaya palalayain kita. Alam ko naman na masasaya ka sa piling ni Carmela. Mag-ingat ka palagi. At huwag kang matakot magmahal muli. Dahil alam kong matatagpuan mo rin ang taong nakalaan para sa'yo. Siyempre naman. Salamat sa lahat. Kahit paano marami naman tayong good and happy memories together. At yun ay habang buhay kong iti-treasure. Salamat sa lahat. Bye, Mateo. Saad ni Monique saka muling hinagkan si Mateo sa pisngi at muling sumakay sa kotse at tuluyang umalis. Inihatid naman ni Mateo ng tingin si Monique hanggang sa mawala na ito sa kanyang paningin. Nang mawala si Monique ay para bang nakahinga siya ng maluwag. Samantala, hindi naman makatulog si Carmela dahil sa pag-iisip. Nakukonsensya kasi siya at ramdam niya ang sakit na naramdaman kanina ni Monique. At hindi niya gusto ang ganon. Kahit paano ay may malasakit siya sa kapwa niya babae. At ayaw niyang siya ang maging dahilan ng pagkasira ng relasyon ni Monique at Mateo. Kaya naman nakabuo siya ng isang plano. Hindi para kay Monique, kundi para na rin sa kanyang sarili. Kinabukasan ay tinanghali ng gising si Mateo. Nagulat pa siya nang malamang 10:00 na pala ng umaga. Kaya naman bumangon na siya at agad na naligo. Pagkabihis ay bumaba na siya at inabutan niya si Manang Digna na nag-aayos ng pinagainan sa lamesa. Good morning, yaya kong maganda. Anong almusal natin dyan? Paglalambing pa ni Mateo kay Manang Digna. Naku, dambola ka na naman na bata ka. Mag-almusal ka na nga lang. Hindi mo na tuloy inabot ang mga magulang mo. Tanghali ka na kasing gumising eh. Pupunta raw sila sa Amerika ngayon dahil may problema daw sa isang negosyo niya doon. Madaling araw sila umalis dahil nagmamadali. Hayaan mo na sila, yaya. Sanay na ako dun. Ang importante, narito ka. Malambing na sagot ni Mateo. Naku, o siya, kumain ka na. Saluhan mo na po ko, yaya. Nako, iho, kakatapos ko lamang kumain. Mauupo na lamang ako dito para may kasama ka. O sige po. Kwentahan mo na rin tuloy ako tungkol kay Carmela. Anong tungkol kay Carmela? Nagkaroon ba ng boyfriend si Carmela mula nang umalis ako? Ang alam ko wala. Subsob kasi sa pag-aaral ang batang yun eh. Alam mo naman si Carmela. Basta't pagdating sa pag-aaral ay napakaseryoso. May nabalitaan naman ako na maraming nanliligaw sa kanya. Eh palibhasan, napakaganda din namang bata.
Pero wala naman siyang sinagot kahit isa. Nagtataka nga rin ako eh. Ganun po ba? Hindi niya ba nasabi kung bakit hindi siya nagbo-boyfriend? Basta ang sabi niya lang study first daw siya dahil marami pa siyang pangarap sa buhay. Ang pag-ibig naman daw kasi nakapaghihintay. At kahit hindi niya hanapin ay kusang darating. Hindi katulad ng pag-abot sa pangarap. Dahil ang pangarap, kailangan pagtrabahuan at pagsumikapan. Napatango-tango si Mateo sa kwento ni Manang Digna. Napahanga siya sa prinsipyo ni Carmela. Sa bagay, tama rin naman ang dalaga. Kasi ang pag-ibig, kahit tulog ka ay bigla na lang darating ng hindi natin alam. Katulad na lamang ng mga kwento sa mga fairy tales. Tulad ni Sleeping Beauty at Snow White. Dumating ang kanilang mga Prince Charming noong sila ay kasalukuyang tulog na tulog. Natawa na lamang si Mateo sa kanyang naisip dahil pati mga princess sa fairy tales ay dinamay niya pa. Ngayon, Yaya, may naniligaw ba kay Carmela? Alam ko, wala eh. Kasi kakabasad niya lang dun sa isa sa co-teacher niya. Ewan nga ba sa batang yun? Gwapo naman yun at mabait. Hindi ko nga alam kung ano bang hinahanap niya. Nakadama ng saya si Mateo, lalo na nang isipin niya na baka siya ang hinihintay ng dalaga. Teka, bakit ba love life ni Carmela ang pinapakailaman mo? Tsaka, bakit mo nga ba tinatanong ang tungkol doon? Napangiti ng may pagkapilyo si Mateo sa kasumubo ng tinapay. Hindi ko gusto ang ngiti mong iyan, Mateo. Huwag mo sabihing may balak kang ligawan si Carmela. Baka nakakalimutan mo ha? Ikakasal ka na kay Monique. Yaya, wala na kami ni Monique. Nabigla si Manang Digna sa sinabi nito. Hindi niya alam na may problema ang dalawa dahil kagabi lamang ay magkasama pa ang mga ito. Ano? Anong ibig mo sabihin? Nagkausap na kami kagabi at nagkaliwanagan, Yaya. Alam mong hindi ko mahal si Monique. At napipilitan lang ako na pakasamahan siya dahil kina Mommy at Daddy. Pinilit ko naman at pinag-aralan kong mahalin siya. Pero hindi ko talaga magawa. Sus Mariosep na bata ka. Anong nangyari? Nasaan na si Monique? Nalaman niya na si Carmela talagang mahal ko. Kaya siya na mismo yung nakapagkalas. At babalik na lang daw siya ng Amerika. Napahinga ng malalim si Manang Digna dahil sa mga sinasabi ni Mateo. Naku, sinasabi ko na nga ba eh. Noon pa lang ay nakahalata ko na kayong dalawa. Kawawa naman si Monique. Napakabait pa naman niyang bata. Yun na nga po, Yaya eh. Kaya inamin ko na rin sa kanya na hindi ko talaga siya kayang mahalin. She deserves a man better than me. Yung lalaking mamahalin siya ng wagas. Napakabuti niyang tao para lamang saktan habang buhay. Sa bagay, tama ka naman. Kung wala nga namang pagmamahal ang isang relasyon, ay wala rin namang kwenta at parehas lang kayong hindi sasaya. Wala nga ako masabi kay Monique eh. Kung pwede nga lang naturuan ng puso ko kung sinong dapat mahalin, ginawa ko na. Pero hindi. Tama lang ang ginawa mo. Pero paano ang mga magulang mo? Baka magalit sila sa'yo. Yaya, ako nang bahala dun. Kung talagang mahal nila ako, ay hayaan nila akong magsaya para sa aking sarili. Sa bagay, tama ka na naman. Natawa si Mateo sa sinabi at reaksyon ni Manang Digna. Kaya naman nilapitan niya ito at niyakap. Kaya mahal na mahal kita, Yaya eh. Naku, nambola ka na naman. O sige na, tapusin mo na yung kinakain mo at magliligpit pa ako ng mga kinainan natin. Sige po. Muling umupo si Mateo at nagpatuloy sa kanyang pagkain. Pagkatapos kumain, ay umalis si Mateo. Pumunta siya sa ospital na pag-aari ng kanilang pamilya. Siya na kasi ang mamamahala doon. Naging busy siya maghapon dahil maraming mga papeles ng kanyang inasikaso. Maggagabi na nang siya ay makauwi. Pero bago umuwi ay dumaan muna siya sa mall para bumili ng bulaklak at chocolates para kay Carmela. Plano na kasing simulan ngayon ang paniligaw sa dalaga. Ayaw niya nang magsayang pa ng panahon dahil baka mahuli pa siya. Marami na siyang panahon na sinayang, kaya ngayon ay hindi na niya hahayaang maulit pa
Pagdating sa hasyenda ay dumiretso siya sa bahay ni na Carmela. Nakangiti pa siya at excited na kumatok sa pinto. Kaagad naman niyong bumukas at bumungad sa kanya ang ama ni Carmela na si Mang Ruben. Bakas ang pagkabigla at pagtataka sa mukha ni Mang Ruben nang makita ang kanyang amo na si Mateo. Kaagad niyang binuksan ng maayos ang pinto para patuloyin ang binata. Senyorito, magandang gabi po. Ano pong sadya ninyo sa amin? Mang Ruben, dadalawin ko lang po sana si Carmela. Nakangiti pang saad ni Mateo, ngunit nawala ang ganda ng kanyang ngiti nang makita ang lungkot sa mga mata ni Mang Ruben. Bakit? May problema po ba? Senyorito, hindi niyo po ba alam na sumama si Carmela sa inyong mga magulang sa Amerika? Nabigla at hindi makapaniwala si Mateo sa sinabi ni Mang Ruben. Ano po? Tumulay po muna kayo, senyorito. Nagpatiun na si Mang Ruben na pumasok at sumunod naman si Mateo. Halos sabay silang umupo sa upuan na kawayan habang magkaharap. Matagal na din pong inaalok ni Senyora si Carmela na siyang mamahala sa isa sa mga negosyo ninyo sa Amerika. Noong una ay ayaw niya. Pero kagabi nang tanungin ulit siya ng mami mo kung gustong sumama sa Amerika, ay agad siyang pumayag. Kaya ayun, kagabi rin ay binilhan siya ng plane ticket ng mami mo at sumama paalis. Tila pinagsakluban naman ng langit at lupa si Mateo sa kanyang nalaman. Kung kailan handa na siyang aminin sa dalaga ang tunay niyang nararamdaman, ay saka pa ito lumayo sa kanya. Bakit hindi mo lang siya nagpaalam sa akin? Siya nga pala, senyorito. May sulat na iniwan si Carmela at ang sabi ibigay ko daw sa iyo kapag hinanap mo siya. Tumayo si Mang Ruben para kunin ang sulat na iniwan ni Carmela sa kwarto nito. Nang makuha ay agad itong ibinigay kay Mateo. Kinuha din naman agad ng binata ang sulat at pinagmasdan iyon ng matagal, habang pilit niyang pinipigilan ang luhang gustong kumawala sa kanyang mga mata. Maya-maya ay nagpasya na siyang umalis. Sige po, Mang Ruben. Alis na po ako. Maraming salamat po sa inyo. At sa inyo na rin po yung bulaklak at chocolates. Sige po, senyorito. Salamat po. Laylay ang balikat ni Mateo na umalis sa bahay ni na Carmela. Nang mapatapat sa ilaw habang naglalakad pa uwi, ay nagpasya siyang basahin ang sulat ni Carmela. Marahan niya iyong binuksan at para bang nanginginig pa ang kamay niya habang binubuksan iyon. Nang mabuksan ang sulat, ay kaagad niya iyong binasa. Matmat, siguro kung mabasa mo ito ay wala na ako. Pasensya na ha. Kailangan ko lang kasing gawin ito para sa sarili ko. Ayoko kasing tuluyan na akong mawalan ng respeto sa sarili ko. Aaminin ko, mahal kita. At yun ang dahilan kung bakit kinailangan kong lumayo. Ayokong ako maging dahilan ng paghihiwalay ninyo ni Monica. Dahil hindi iyon kakayanin ng konsensya ko. Sana maging masaya ka kasama siya. Habang ako naman ay magsisikap na paghilumay ng puso ko at turuang magmahal ng iba. Mananatili ka sa puso ko habang buhay. My best friend and my first love. Love, Carmela. Napaiyak si Mateo sa sulat na nabasa. Nahuli na naman siya. Nawala na naman ang babaeng pinakamamahal niya. Hindi na nga niya napigilan pa ang sarili at tuluyan na ngang tumulo ang kanyang mga luha. Sising-sisi siya sa mga nangyari. Noon niya lang napatunayan na bata pa lamang sila ay mahal niya na si Carmela at marami siyang oras na sinayang noon. Kaya ngayon ay huli na ang lahat. Hinayaan niyang bumuhos ang kanyang luha hanggang sa wala nang pumatak doon. Nang tila mahimasmasan, ay saka siya nagpasyang umuwi at dumiretso sa kanilang minibar para magpakalasing. Sunod-sunod ang ginawa niyang pagtungga hanggang sa malasing na siya ng sobra. Alalang-alala naman si Manang Digna sa kanyang alaga. Mateo, iho, tama na yan. Ano ba kasing problema mo? Kaninang umaga ang saya-saya mo pa bago umalis. Tapos ngayon ganyan ang itsura mo. Ano bang nangyari? Naniningkit ang mga mata ni Mateo na tumingin sa kanyang yaya. Bakit ganun, yaya? Karama ko na ba to dahil sa ginawa ko kay Monique?
Hindi na pa ako pwedeng maging masaya. Bakit ba kasi? Ano bang nangyari? Wala na siya, Yaya. Iniwan niya na ako. Iniwan na ako ng babaeng pinakamamahal ko. Ha? Bakit saan pumunta si Carmela? Hindi mo rin ba alam na umalis siya kasama ni Mami papuntang Amerika? Ano? Hindi ko alam. Oo, alam ko na noon pa ay gusto na niyang isama siya ng mami mo doon. Pero ayaw niya. Ngayon gusto niya na. Doon sana sumama na siya habang naroon ako. Bakit ngayon na narito na ako kasama siya? Saan naman siya sumama? Ayaw niya ba ako makasama? Ganun ba siya kagalit sa akin sa pag-iwan ko sa kanya noon? Awang-awa si Manang Digna sa binata, lalo na nang magsimulang tumulo ang mga luha nito. Hindi natin alam ang rason niya, iho. Malay mo, may ibang rason kung bakit niya ginawa iyon. Galit siya sa akin kaya ginawa niya yun. Bakit ba hindi mo nalang sundan? Para magkaliwanagan kayo. Napaisip si Mateo sa sinabi ni Manang Digna. Hindi na siya sumagot pa at muling uminom ng alak. Kinabukasan ay nagising na lamang si Mateo at sobrang sakit ng kanyang ulo. Kaya't bumangon na siya para maligo. Baka sakali kasi na mawala ang sakit ng kanyang ulo. Matagal siyang nagbabad sa tubig para tuluyang mawala ang sakit ng ulo niya dulot ng pag-inom niya ng alak ng nagdaang gabi. Matapos maligo, ay lumabas na siya ng banyo at nagbihis. Nagulat pa siya nang tumunog ang kanyang cellphone. Nagtaka siya kung bakit napatawag si Monica. Kaya naman kaagad niya iyong sinagot. Hello, Monica. Bakit ka napatawag? Hey, Matt! Kamusta? Okay lang, masakit ang ulo. Nasaan ka na ba ngayon? Narito sa Amerika. And you know what? Kasama ko si Tita Tito kasama si Carmela. Alam mo ba to? No. Hindi nila pinaalam sa akin isasama nila si Carmela dyan. Nabigla na lang ako na umalis na silang lahat. At ako naiwan na parang tanga at walang kaalam-alam. Talaga? Nagtataka si na tita kung bakit daw ako narito ngayon. Hindi ko alam kung paano ako magsasabi. Huwag ka muna magsabi. Hayaan mo silang isipin na okay pa rin tayo. Susunod ako dyan at please, kailangan ko ng tulong mo. May pinaplano ka ba? Yes, dyan natin pag-uusapan ng lahat. Basta huwag kang magsasabi na hindi natuloy ang ating kasal. Okay, yun lang pala eh. Nakangiting ani Monica. Willing na siyang tulungan si Mateo dahil tanggap na rin naman niya na hanggang kaibigan lang ang turing nito sa kanya. At siya, alam niyang makakahanap pa siya ng right man for her. Kaya anuman ang tulong na hingi nito ay bukal sa puso niya itong tutulungan. Wala naman kasi itong ginawang masama sa kanya at naging maayos naman ang kanilang relasyon hanggang sa maghiwalay sila. Makalipas ang 1 linggo ay sumunod niya si Mateo at tumuloy siya sa kanyang kondo sa Amerika kung saan naroon at naghihintay si Monique. Pinag-usapan nila ang lahat ng plano ni Mateo. Kinabukasan ay pumunta silang dalawa sa kanilang bahay kung saan naroon si Carmela. Nagulat bigla si Carmela nang makita si Mateo. Matt, anong ginagawa mo rito? Napalingon bigla si Carmela nang makita si Monique na parating sabay yakap at halik kay Mateo. Kaya napayuko na lamang si Carmela habang dama ang itinatagong sakit. Lihim na napatingin sa kanya si Mateo at napangiti. Han, parating na yung magsusukat ng mga gowns for the wedding. Are you ready? Yeah, of course, hon. Carmela, narito ka pala. Di ka naman nagsabi na mauuna ka rito. Ha? Sinama ko ni na senyora. Kailangan daw kasi ako dito eh. Okay. Han, maunpo ka muna, mag-ibihis lang ako. Okay, Han. Nakangiti namang saad ni Monique at umupo sa sofa sa harap mismo, kung saan nakaupo si Carmela. Carmela, ikaw pala yung nabili ko na gawing bridesmaid. Kaya pareho yung damit natin ay susuot. Nakasukatan na ako kaya ikaw nang susunod na susukatan pagdating dito ng mga magsusukat. Maaari ba? Napatingin si Carmela kay Monique na halos hindi makapaniwala. Siya pa talaga ang pinili nitong gawing bridesmaid? Pero may choice ba naman siya?
Ayaw niya namang ipahalata na nasasaktan siya, kaya wala na siyang magagawa pa. Okay lang, sige. Walang problema. Napipilitang sagot ni Carmela. Bakas ang saya sa mukha ni Monique nang pumayag si Carmela. Siguradong matutuwa si Mateo kapag nalaman niyang pumayag ka. Siya kasi talaga yung pumili sa'yo kasi best friend ka niya. Masayang kwento ni Monique. Talaga? Oo. Alam mo ba, noon tuwing magkasama kami, walang oras na hindi ka niya nababanggit. May oras ka na nagseselos na ako sa'yo Naisip ko lang na nasa malayo ko naman at saka nakatakda na rin naman talaga kaming ikasal. Kaya ayun, kapag nakukwento siya tungkol sa'yo, pinapakinggan ko na lang. Ikaw din ang pinaka-the best na friend niya mula pagkabata. Lahat ng nangyari sa inyo noon, alam ko. Kahit na noong hinabol daw kayo ng baka sa hasyenda dahil doon kayo naghabulan sa parang kung saan naroon ng mga baka. Masayang kwento ni Monique. Napangiti naman si Carmela nang maalala ang nakaraan. Kung gaano sila kasaya noong mga bata pa sila hanggang sa maging binata at dalaga sila. Napakasaya nga namin noon. Nasanay rin ako na palagi ko siyang kasama. Siya rin kasi yung madalas ang tagapagtanggol ko sa mga nambubuli sa akin Naalala ko nga minsan, habang naglalaro kami malayo sa mansyon, ay inabot kami ng ulan. Tumakbo kami noon pero nadapa ako at nabali ang paa ko. Ang ginawa niya, pinasan niya ako hanggang sa bahay. Nakangiting kwento ni Carmela. Hindi na rin niya namalaya na tumulo na pala ang kanyang mga luha. Mahal mo siya? Seryosong tanong ni Monique. Natigilan naman si Carmela sa tanong ng dalaga. Kailangan ko bang sagutin ang tanong mo? Ikaw, gusto mo bang sagutin? Kahit siguro sagutin ko yan. Wala na rin namang magbabago. Ikakasal na kayo. Naawa si Monique kay Carmela. Kita niya sa mga mata nito ang sakit. Sorry. Bakit ka naman magsasorry? Sorry sa sakit na nararamdaman mo. Kung may magagawa nga lamang ako Pilit na tumawa si Carmela kahit nahalata naman sa mga mata niya ang lungkot. Ano ka ba? Wala kang kasalanan. Okay lang ako. Kaya ko to. Nilapitan at niyakap na lamang ni Monique si Carmela. Ngayon niya nalaman kung gaano kamahal ni Carmela si Mateo. Kaya hindi siya nagsisisi sa desisyon na ginawa niya. Lihim namang nagmamasid si Mateo sa dalawa. Maya-maya nga ay dumating na ang magsusukat sa kanila ng gown. Han, alis na muna ako Ikaw nang bahala sa kanila. May pupuntahan lamang ako. Okay yan. Nakangiting sagot naman ni Mateo. Awkward na awkward naman ang nararamdaman ni Carmela nang sila na lamang ni Mateo at ang bading na designer na magsusukat ang naiwan doon. Filipino din ang bading at mukhang kaibigan ito ni Monique. Wala din kasi ang mga magulang ni Mateo dahil nasa meeting ang mga ito. Mateo, pwede ba akong tulungan magsukat sa kanya? Wala kasing alalay ko Sure. Nakangiti namang sagot ni Mateo. Thank you. Ikaw na magsukat sa kanya. Ako na lang ang magsusulat ng mga details. Okay. Ibinigay ng bakla kay Mateo ang tape measure at hinawakan naman ito ang papel na pagsusulatan ng mga details. Iniisa-isang sabihin ng bading kay Mateo kung alin ang dapat sukatan, habang todo-todo naman ang kaba sa dibdib ni Carmela. Hanggang sa bewang na niya ang susukatan ni Mateo. Lalo siyang nailang dahil nakatingin pa talaga sa mga mata niya ang binata nang sukatan siya nito. Hanggang sa kulang na lang ay yakapin siya nito habang sinusukatan. Tila nawawala sa sarili si Carmela habang magkatitig silang dalawa. Mabuti na lamang at sa wakas ay natapos din ang pagsusukat sa kanya at saka pa lamang siya tila nakahinga ng maluwag nang makalayo siya kay Mateo. Mabilis lamang na matatahi ito at abot na abot ito sa kasal niyo next month. Anang bading. Ewan nga ba ni Carmela kung bakit parang ang tinutukoy nito ay kasal nilang dalawa ni Mateo. Good. Maasahan ka talaga. Salamat. Ikaw pa ba? What are friends for, di ba? Salamat.
In fairness, ganda ng bride mo, ah. Napatingin si Mateo kay Carmela at nakita niya na naguguluhan ito sa kanilang pag-uusap. Baba, syempre naman. Ako pa ba? Hatid na kita sa labas, ah. Tumatawang saad naman ni Mateo sa kasinamahan ang kaibigang bading na makalabas ng bahay. Nang makaalis ang bading, ay saka siya bumalik at naabutan niya si Carmela na nakaupo sa sofa habang tila malalim ang iniisip. Lumapit siya rito at tumabi sa kinauupuan ng dalaga. Pwede ko bang malaman kung bakit ka umalis nang walang paalam? Akala ko pa naman okay na ulit tayo. Seryosong saad ni Mateo. Huminga naman ng malalim si Carmela na tila ba humuhugot ng lakas para makapagsalita. Mateo, sabi ko naman sa sulat, di ba? Kailangan kong gawin yon para sa sarili ko. Habang naroon kasi ako, baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Ayoko makasira ng relasyon. Kaya nagdesisyon ka mag-isa. Iwan mo ko ng basta lang. Big deal pa ba para sa iyong pag-alis ko? Bakit? Para saan pa? Yes, you're right. It's a big deal for me. Because I love you. Nagulat at hindi makapaniwala si Carmela sa sinabi ni Mateo. Natawa na lamang siya dahil sa halo-halong emosyon na nararamdaman niya. Nasisiraan ka na ba, Matt? Ikakasal ka na. Balak mo ba akong gawing kabit? Bigyan mo naman ako ng konting respeto. Bigla na lamang tumalikod si Carmela at iniwan si Mateo sa salas. Pumasok siya sa kwarto niya at doon siya umiyak ng umiyak. Sa bawat araw na lumipas, ay pilit na iniiwasan ni Carmela si Mateo. Araw-araw ay isinusubsob niya na lamang ang sarili sa trabaho sa kumpanya ng pamilya ng binata. Habang si Mateo naman at Monique ay busy sa pag-aasikaso sa kanilang kasal. Naabutan pa minsan isang hapon ni Carmela ang dalawa sa salas habang busy sa pagpili ng mga bisita sa kanilang kasal. Nagtatawanan pa ang mga ito at kitang-kita niya ang saya sa mukha ni Mateo at ang saya na iyon ay unti-unti nang pumupunit sa kanyang puso. Mabilis na lumipas ang araw at sumapit na nga ang araw ng kasal. Abala ang lahat at si Carmela naman ay gulong-gulo kung bakit siya ang pinakakaguluhang ayusan ng mga bakla. Nahihiya lamang siyang magtanong, daka isipin pa nito na nag-aambisyon siya ang ikakasal kay Mateo. Mag-isa din siyang isinakay sa isang kotse na mukhang bridal car. Nang makarating siya sa simbahan, ay sarado pa ang pintuan nito. Kaya naisip niya na baka siya pa lamang ang naroon. Ang tanging inabutan niya kasi doon ay ang dalawang bakla na nag-ayos sa kanya. Wala pa ba sila? Baka naman hindi pa nagsisimula. Puno ng pagtatakang tanong niya. Hindi, narayan na silang lahat at ikaw na lamang ang hinihintay. Ayan, hawakan mo ng bukay mo. Anang bakla sabay abot ng bukay kay Carmela. Maya-maya nga lamang ay bumukas na ang pintuan at hindi siya makapaniwala sa bumungad sa kanya. Nakapaligid doon ang lahat kabilang na ang kanyang pamilya. Lalo pa siyang nagulat nang umalis ang mga tao sa harap niya at bumungad sa kanya si Mateo na nakaluhod at may hawak na singsing. Carmela, alam ko na nabibigla ka sa mga pangyayari. Pero I just want to ask you something. Will you marry me? Halos hindi makapagsalita si Carmela sa sobrang pagkabigla. Tiningnan niya ang lahat ng tao na nakapaligid sa kanya. Kita niya ang saya sa mga mukha ng mga ito, lalo na ang kanyang mga magulang. Hindi na nga niya napigilan pa ang kanyang luha sa pagpatak at malaya iyong dumaloy sa kanyang mga pisngi. Pero paano si Monique? Lumabas naman si Monique at nakangiti ito at masaya para sa kanilang dalawa. Huwag mo kong isipin, Carmela. Ikaw ang mahal ni Mateo at handa ko magparaya para sa kanya. Ang lahat ng ginawa kong pag-aasikaso sa kasal ay tulong ko para kay Mateo. Lahat iyon ay para sa'yo. Alam ko naman na kayo talaga yung nagmamahalan ng wagas eh. Sino ba naman ako para hadlangan ang inyong pagmamahalan? Lalo namang naluha si Carmela nang yakapin siya ni Monique. Salamat, Monica.
Napakabuti ng puso mo. Alam ko na matatagpuan mo rin ng lalaking magmamahal sa iyo ng wagas. Dahil deserve mo rin ng wagas na pagmamahal. Naman, kaya ikaw, umuo ka na, sige ka, babawiin ko yan sa'yo. Pagbibiro pa ni Monique na ikinatawa na lamang ni Carmela. Salamat. Go and say yes! Pabulong na saad ni Monique matapos siya nitong yakapin. Napangiti na lang si Carmela habang tumutulo pa rin ang kanyang luha. Tinitigan niya si Mateo ng ilang segundo at saka tumango. Yes, Mateo. I will marry you. Mahal na mahal kita mula pa man noon. Ikaw na ang tinitibok ng puso ko. Kaagad na tumayo si Mateo at niyakap ng mahigpit si Carmela. Thank you so much, Carmela. I love you so much. Wala noon hanggang ngayon. Ikaw pa rin ang nagmamay-ari ng puso ko. Saka nito isinuot sa daliri ni Carmela ang singsing. Nagkatitigan silang dalawa, saka marahang hinalikan si Mateo sa mga labi si Carmela. Isang halik na nagsisimbolo ng wagas na pag-ibig nila para sa isa't isa. Nagpalakpakan naman ang lahat at bigla na lamang sumigaw si Monique. Kasalan na! Masayang sigaw nito. Natawan na lamang si Mateo at Carmela, pati na rin ang mga tao sa loob ng simbahan. Pagkatapos ay naglakad na sila papunta sa altar at doon sila nagsumpa ang magsasama at magmamahalan habang buhay. Wakas.